Ipagpoong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kasama ko po ngayon si Father Frank Villanueva. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong naroon sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakisa sa atin, suwitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, at TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayon ay alay natin ang misang ito para sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. At dahil tayo ay mga hindi karapat-dapat na makiisa sa Kanya dahil sa ating mga pagkukulang, magbalik loob po tayo at dumulog tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ako ay ng anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagin dapat nawang aming kamtin ang lubos na katapusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng banging walang hanggan ang lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon, na siya ring Diablo at Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. At inihagis ito ng anghel sa banging walang hangganan ang lalim. Saka sinarhan at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya pa sa mga bansang hanggang di natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nooy, palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaluklok doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaluklok
doon. Naparam ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak. At binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Inilabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad, maging ibong layang-layang sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, Hari namin at Diyos na walang kupas. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay, masasabing mapalad din. Habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Magsitayo na po ang lahat. Naririto malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasan.
Sumainyo ang Panginoon. at sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito. Mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salitay ko'y hindi nagkakabula. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa huling Biyernes tayo ng buwan ng Nobyembre at huling Biyernes ng ating kalendaryong simbahang pangkatoliko. At dahil dito, ang atin po mga pagbasa ay patungkol sa mga huling panahon na may mga pangyayari at tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang sentro po dito sa ating mga pagbasa ay ang paghahari ng Diyos. Ang paghahari ay mayroon pong 350 hanggang sobra pa ang naulit sa Biblia. Pero ang paghahari ng Diyos ay meron lang pong 80 o 80 times at doon karamihan sa Bagong Tipan. Sa salitang Hebreo, ang paghahari ng Diyos ay Malkot Elohim. Malkot Elohim. Ibig sabihin, Malkot, paghahari, Elohim ng Panginoong Diyos. Pero sa ating mga pagbasa, ang unang pagbasa at ang ating ebanghelyo ay sa orihinal na sa Koinokona Griego. Sa Koinokona Griego, ang paghahari ng Diyos ay tinatawag dito na Basileia to Theo. O sa salitang Latin, Regnum Dei, Kingdom of God. Sa ating salita ay ang paghahari ng Diyos. At itong paghahari ng Diyos na atin pong napakinggan ngayon sa ating ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 21. At atin sa versikulo 21 ay isa pong paghahari na kakaiba. Sapagkat kung titingnan po natin ang tungkol sa paghahari, hindi po tayo tumitingin na ito ay paghahari dito sa lupa. Ito ay paghahari ng mala politiko o pampolitiko na kapangyarihan. O dili kaya paghahari ng kayamanan, katanyagan o paghahari na minamana gaya ng tinatawag na monarchical kingship. Itong paghahari dito ay paghahari na espiritual. Ano po ang katangian sa paghahari na espiritual? Una sa lahat, ito yung paghahari ng ating Panginoong Hesus. At ang paghahari ng ating Panginoong Hesus ay isang paghahari ng Diyos sapagkat ayon pa sa Salmo 45, versikulo 6 at Salmo 95,
kap, kap, Kapitulo 95, versikulo 3, ang Diyos ay isang hari na may kapangyarihan o ang Diyos ay hari na walang hanggan. At dahil dito, siya gustong maging kapiling natin. At ang kanyang paging kapiling sa atin ay upang ang kanyang kalooban at ang kanyang paghahari ay sumasa atin. Ayon pa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 6, verso 9 at sumusunod. Pero itong paghahari niya ay paghahari ng paglalingkod. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon, ako'y naparito hindi upang paglingkuran, bagkus upang maglingkod at mag-alay ng buhay. Ang paghahari niya ay kakaiba, sapagkat ito yung paghahari ng bagong lupa at bagong langit na atin pong napakinggan sa aklat ng pahayag ni Juan. Ang ating unang pagbasa ngayon, Kapitulo 20, verso 1 hanggang versikulo 2 ng Kapitulo 21 na naroon ang paglikha ng bagong langit at lupa matapos ang paghukom. At ang paghukom una sa lahat ay itali ang demonyo. Mayroon pong 4 na pangalan yung demonyo. Una, siya yung ahas. Pangalawa, siya yung dragon. Pangatlo, siya yung anghel na bagsak. At pang-apat, siya yung demonyo. At sinasabi na ito ay itinali ng anghel at mag-ilang libo na taon, ngunit pakawalan din. Kaya, kailangan po nating unawain ito ay isang espiritual na mga pangyayari. Habang tayo ay nasa Diyos, habang ang ating pag-isip ay para sa Diyos, habang tayo ay nabubuhay sa pag-ibig, katarungan at kapayapaan at naging saksi nito, ang Diyos ay siyang naghahari. Dahil dalawang klase po ang paghahari. Paghahari ng Diyos, naghahari din ang demonyo. Kaya kung makita natin kung ang isang namumuno o kaya ang pamunuan o ang isang kaharian ay masyadong nagpapahirap sa taong bayan o dili kaya may kaguluhan o mga gera, mga hidwaan at hindi pag-unawaan at pera lang o kayamanan lang ang kanilang pasentro sa lang pag-iisip o patayan lang, yon ay ang paghahari ng demonyo. Kailangan natin ang paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos, una sa lahat ay paghahari ng mayroong pagmamahal, mayroong kapayapaan, mayroong pagtanggap sa isa't isa, mayroong habag, mayroong awa, at higit sa lahat, ang ating Panginoong Hesukristo ay siyang naghahari sa ating mga puso. Yung gusto na ang ating Panginoon ay siyang maghahari ng ating puso, mga tahanan, iba pang puok sa ating buhay. Pumalakpak ng malakas upang ang ating Panginoon ay siyang tunay na hari at habang siya maghahari, dapat rin siya ay mamumuno at siya yung pumapanginoon. At dahil dito, si Satanas, ang demonyo, ay dapat igapos, huwag pakawalan sa pamagitan ng ating mga kinumalingan na mga bisyo, ng ating kinumalingan na gusto nating magkaroon ng kayamanan o katanyagan o kapangyarihan. Kailangan na ang Diyos ay siyang pumapanginoon sa ating buhay. Sapagkat sinasabi pa ng ating Panginoon, kailan ba mangyayari ang ganito? Sinasabi niya sa talinghaga, gaya ng punong igos at ibang puno ay magdadaho na, tag-araw na. Gaya ng mayroong mga pangyayari na kaguluhan, ang paghahari ng Diyos ay nariyan na. Kinakailangan lang na siya'y ating bigyan ng halaga. Kailangan na siya'y maghahari sa ating isipan sapagkat ang ating isipan ay para sa paggawa ng mabuti at ang ating mga puso ay maghahari
kapag ang pag-ibig sa Diyos higit sa lahat ay siyang umiiral at ang pagmamahal sa ating kapwa-tao ay siya ating isinasabuhay. At tayo ay nagsasaksi sa katotohanan, naging matapat tayo sa Kanya at isinasabuhay natin ang kabutihan, ang mga mali at ang mga baluktot na mga ginagawa ay itigil na. Dapat ang ating ugali ay maging mabuti sapagkat ang mga taong masama ang ugali, lalo na yung mga nagmumura, hindi po pinaghahari ang Diyos. Pero kapag tayo'y napakabait at gumagawa ng kabutihan at lahat tayo nagkakaisa para sa kapayapaan at kabutihan, ang Diyos ay siya maghahari sa ating buhay. Naway siya nga ang maghahari sa ating mga tahanan. Naway sa ating mga paggawaan, sa ating negosyo, kung saan man tayo naroon, mga sakahan o kung saan man tayo'y naghanap buhay. Naway maghahari ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nagmamahal sa ating ng tunay. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Hesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na panampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Atin pong itutugon, mahal na pong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin ng kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan, ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa. Nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. May pahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pangitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpaso ng hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo batid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng cross ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapangyarihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan. Sa iyong ipinasyang sa kahoy na cross ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na cross itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na cross, siya ay nadaig ng masunuring anak mo. Kay kaysa na manghilsi si awit ng papuri siyang pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, namuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang ang paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan ng Espiritu ng banal, makalob nito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamen. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig.
Pustusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlahin, may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman ang gagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Salamat ka sa maling pangalan mo. Mabasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Sa lupa para sa sa araw-araw at patawarin mo kami sa mga sala para magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahingalan sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluman ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Kristo, kami nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalahatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Malangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaot, ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng iyong pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Kung ba ang loob po kaming nananalangin at kami na makawang, kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay siyang piling. Alisin mo ang namamang karamihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kariyan sa langit. Kapayapaan kalanman ay gawa na may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Maapanatag na sila sa kapayapaan. Amen. Pasalamatan po natin si Father Frank na kasama ko ngayon, Father Frank Villanueva. Pakpakan po natin si Father Frank. Pagdasal po natin ang kanyang kagalingan. Salamat sa lahat ng mga narito. Salamat din sa lahat ng mga naugnay sa atin sa pamitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform o posting sa iba't ibang paraan. Salamat din sa lahat ng mga ibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church.
Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Isus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng ugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng biyayang siksik-liglig at nag-uumapaw. Dapat ang Diyos ay siyang maghahari sa buhay natin upang ang ating buhay ay magkaroon ng kahulugan at tayo ay maligtas at mabuhay sa ganap na ikasiyasya sa kalangitan. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, may bagay ang pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Pong Isus Nazareno, inihagos na ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kailangan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila ang iyong katugunan na tanggapin ng kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may maalala pa ako na sa binyag na ikaw ay kiniibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapipahan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipindong ka namin. Mahal mo aming buhay at kaligtasan. Kristo Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng